So, alam niyo yung pinakamahirap 'pag na-diagnose ka ng hyperthyroidism, kaya mo naman yung gamutan, eh. Ang hindi talaga makakaya dito is yung mga pagkain na bawal. Lalo na kung katulad ko kayo na ang hyperthyroidism ko simula na-diagnose ako merong mga bawal. So, diyan ako nahirapan be. Hindi ko makakalimutan yung unang araw ko, walang lasa yung kinakain ko be, umiiyak ako. Sabi ko, "Mabubuhay pa ba ako nito?" Tapos ayun na, meron naman palang pag-asa be. Puwede naman pala akong gumamit ng rock salt at saka Himalayan salt. So hindi ko afford si Himalayan salt, do'n tayo kay rock salt. So do'n kayo bibili. So again, 'pag pupunta kayo ng grocery, check niyo din siya mabuti kasi meron akong pinost last time na video dito. Sa isang grocery siya, ang nakalagay do'n rock salt, pero may nakalagay din sa taas na iodized salt, rock salt. So lagi niyo iche-check 'yun guys, para hindi kayo magkamali sa mga kakainin niyo. Kasi yung case ko mga mare ko, sabi ng doctor ko, bawal ako sa matataas sa iodine content. So, number one dyan is yung pampalasa. So, hindi na rin ako gumagamit ng umami seasoning, ng mga patis, ganyan. Hindi na po ako nagamit yan. So, asin lang talaga yung ginagamit ko, tsaka pepper. Tapos, dati gumagamit pa ako ng chicken cubes, pork cubes. Pero ngayon nakakatikim na ako kasi after ng RAI ko, medyo lang naman. Pero hindi pa rin siya katulad nung dati na malasang malasa. Tapos ano pa, hindi rin ako makain ng seafoods. So, ayun yung mga sinabi ng doctor ko sa akin. Bawal ako sa mga um, processed food. Ayan. Sa mga, halimbawa, kapag kakain ako ng mga biscuit, ganyan, dapat i-check kong mabuti yung mga ingredients nun. Yung laging sinasabi ng doktor ko. And kapag nag-research din kayo kung ano nga ba yung mga bawal sa hyperthyroidism, dun yung makikita yung gluten, wet flour. So, makikita nyo kadalasan yan sa mga biscuit, guys. So, magbasa-basa kayo. Again, ang ginawa ko kasi, nung sa pagkain ko diyan, inunti-unti ko guys. From malasang pagkain, tinanggal ko siya paunti-unti. Gumagamit pa ako dati ng umami seasoning nung unang-una talaga kasi di ko kaya be. Ang ginawa ko, paunti-unti. Hanggang sa nasanay akong asin na lang yung ginagamit ko. Tapos, kapag nagluluto ako, konti lang talaga yung tubig. Mas malasa kasi yung pagkain pag ganun. Dati kasi masabaw ako pag nagluluto. Gustong-gusto ko yung sabaw. Pero nung ano nga, nung medyo wala ng pampalasang ginagamit, wala ng pork cubes, chicken cubes, wala ng umami seasoning, yun na talaga, as in, kinokontian ko ng tubig, pinapakuluan ko mabuti yung baboy or di kaya yung manok. Wait lang. So, ganun yung mga ginawa kong pamamaraan. Hindi ko binigla yung sarili ko, guys. Huwag niyong biglain kasi talaga mahihirapan kayo. Dahan-dahanin niyo talagang tanggalin yung mga pagkaing nakasanayan niyo before. Huwag niyong biglain kasi mai-stress kayo. Tapos babalik kayo sa umpisa. Huwag ganun. So, dapat unti-untiin niyo lang talaga siyang tanggalin. Alam ko nakaka-stress, nakakaiyak siya, to be honest. Kasi isipin mo yung iba, sarap-sarap kumain, kung ano yung kinakain, pero wala silang sakit. Samantalang tayo, ako talaga, honestly, healthy pa nga yung mga kinakain ko before guys kasi puro kami vegetables. Tas nauwi pa rin ako sa hyperthyroidism. So again, unti-untiin niyo, 'wag niyo madaliin, as in dahan-dahan lang. Tanggalin niyo siya paunti-unti hanggang sa masasanay na talaga din kayo na ito na lang yung kakainin ko kasi nga dahil sa condition ko. So ayun lang naman mga mima, kung meron pa kayong tanong about hyperthyroidism journey ko, naku mag-comment lang kayo diyan at tutulungan ko din kayo kung ano nga ba yung mga ginawa kong pamamaraan. Pero again, nasa sa inyo pa rin naman yan at sa advice ng doktor niyo. So ayun lang, bye-bye.